Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 4 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Masigasig na pinanood ni Arthur ang kanyang ama, si Reynolds, habang nagsasanay, umaasang makakita ng isang kamangha-manghang palabas. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang minutong matinding konsentrasyon, ang nagawa lang ni Reynolds ay magpagulong ng ilang mga bato, isang bagay na sa tingin ni Arthur ay hindi kahanga-hanga, lalo't kaya naman itong gawin ng mas madali tulad ng pagkuha nito at itapon. Nakita ni Reynolds ang reaksyon ng anak at mumiti, nagbigay pa ng thumbs up bilang pagpapakita ng pagmamalaki. Ngunit nanatiling hindi impresyonado si Arthur at diretsahang ipinahayag ang kanyang pagkadismaya. Bago pa makasagot si Reynolds, dumating si Alice, ang ina ni Arthur, at agad na sinermonan ang kanyang asawa sa panibago na namang pagkasira ng kanilang harapan dahil sa kanyang pabaya at magulong pagsasanay. Habang patuloy na nanonood si Arthur, inalala niya ang katotohanang isang augmenter, ang kanyang ama, isang mandirigmang gumagamit ng mana upang palakasin ang kanilang pisikal na kakayahan. Dahil dito, nagsimula siyang magtaka kung ano kaya ang magiging kakayahan niya sa sandaling magising ang kanyang sariling mana core. Samantala, ipinagpatuloy ni Reynolds ang kanyang pagsasanay, nagpapakawala ng mga suntok at sipa sa hangin ng may matinding focus. Si Arthur, na nakatayo sa isang upuan, ay nagdesisyong bumaba, ngunit bigla siyang kinabahan nang mapansin ang taas ng kanyang kinalalagyan. Sa halip na bumaba ng mabilis, dahan-dahan siyang gumapang pababa, mahigpit na humawak sa gilid ng upuan. Napansin ito ni Alice at natatawang biniro siya, mukhang antok na ang baby ko, sabay buhat sa kanya. Habang binibitbit siya papunta sa kwarto, nakita ni Arthur ang silid-aklatan at agad na napasigaw, "Mama, books." Subalit, iginiit ni Alice na oras na ng tulog kaya't sinubukan siyang dalhin palayo. Gayunman, determinado si Arthur, kaya ginamit niya ang kanyang pinakamagandang puppy eyes, ipinagdikit ang kanyang maliliit na kamay, at nakiusap, "Please, Mama." "Books?" Hindi napigilan ni Alice ang mapabuntong hininga at tuluyang sumuko, pumayag siyang hayaan si Arthur sa silid-aklatan saglit, habang pinapaalalahanan ang sarili na hindi siya isang sobrang mapagpalayaw na ina. Kinumbinsi niya ang sarili na ang mga batang lalaki sa edad ni Arthur ay nangangailangan ng maraming oras ng paglalaro at sinigurado naman niyang ligtas ang kwarto para sa bata. Para kay Arthur, hindi ito isang kababawan, bagkus, isang matalinong estratehiya. Naniniwala siyang ang isang mahusay na mandirigma ay dapat gamitin ang bawat sandatang mayroon siya, kahit na ito ay ang kanyang cuteness. Habang masaya niyang binabasa ang mga aklat, pinagmamasdan siya ni Alice ng may pagmamahal. Ngunit hindi nagtagal, isang malakas na pagbagsak ang narinig niya mula sa labas, dahilan upang siya ay magmamadaling lumabas upang tingnan kung ano na namang kalokohan ang ginawa ng kanyang asawa. Samantala, si Arthur ay bumalik sa kanyang tunay na misyon, ang pagbuo ng kanyang mana core. Sa loob ng 2 taon, maingat niyang pinag-aralan at pinagsama-sama ang napakaraming maliliit na piraso ng mana sa loob ng kanyang katawan. Unti-unting nililipat ang mga ito papunta sa kanyang solar plexus. Sa proseso, napagtanto niya kung bakit karaniwang inaabot ng pagdadalaga o pagbibinata bago ito mabuo ng natural. Ito ay isang napakabagal at nakakapagod na proseso na humahamon sa katawan at isipan. Gayunpaman, hindi nasayang ang kanyang mga pagsisikap. Halos nasa dulo na siya ng kanyang paglalakbay, isang huling hakbang na lamang ang natitira. Sa labas, makikitang hawak ni Reynolds ang panibagong punong nabali niya, isang patunay sa kanyang hindi maingat na pagsasanay. Subalit sa loob ng bahay, si Arthur ay nasa pinakamahalagang sandali ng kanyang pagninilay. At sa mismong oras na mabuo niya ang kanyang mana core, isang napakalakas na pagsabog ang biglang naganap sa loob ng kanilang tahanan. Yumanig ang buong istruktura at nagpakawala ng matinding alon ng enerhiya. Sa labas, agad na kumilos si Reynolds, mabilis na tumakbo upang protektahan si Alice mula sa sumabog na puwersa ng kapangyarihang hindi inaasahan, isang patunay ng pambihirang tagumpay ni Arthur. At dito ang tatapos ang chapter 4 ng The Beginning After the End. Gusto nyo ba ng chapter 5?
Mag-comment na!